This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayun, kumusta mga kapatid? Kahapon gumawa tayo ng podcast at malakas yung ulan. Ako'y masaya kasi andun yung determinasyon natin na magpatuloy at maglingkod sa ating Diyos at sa ating kapwa. Maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay ng ating may kapal sa atin na tayo'y nagpapatuloy sa ating buhay. Maraming salamat din po sa inyo na patuloy na nagsusubaybay, patuloy na nagsusuporta sa ating adhikain. Magandang araw mga kapatid. Welcome sa Pusong Bukas, isang podcast kung saan tayo'y magmumuni-muni tungkol sa pananampalataya, kabutihan at tunay na kapangyarihan. Ako si Brother Dave at ngayong episode, pag-usapan natin ang doktrina at mga tipan, section 121 verses 34 hanggang 46, kung saan itinuro ng Panginoon kay Joseph Smith ang kaibahan ng kapangyarihan ng mundo at ng langit. Sa panahon ng pagdurusa sa Liberty Jail, tinuruan si Joseph Smith ng Panginoon tungkol sa powers of heaven. Sabi sa verse 36, "The rights of the priesthood are inseparable, connected with the powers of heaven, and can only be handled upon principles of righteousness." So masabi natin yung pagkahawak ng ating priesthood, may kaakibat po yun na responsibilidad sa mga tatay ng tahanan na nakikinig ngayon. Dito matutunan natin na minsan kahit ako, habang ginagawa ko yung lesson na to, habang ako yung nagbibigay ng insights, pagtuturo, nakita ko na parang tanong siya sa aking sarili. Kailan ko naramdaman na ako'y may priesthood na ibinigay ng Panginoon sa akin? Kasi kailangan natin ma-determine yun, kasi minsan sa busy ng ating buhay sa mundo na marami tayong ginagawa, minsan nakakaligtaan natin, ako pala ay priesthood holder. Mahawak pala ako ng priesthood, na kung saan yung mga actions ko ba na ginagawa ay sumasang-ayon sa kabutihan at righteousness ng Panginoon. Diba? Kasi minsan nakakaligtaan natin or nakakalimutan natin. May mga pagkakataon sa buhay natin na may paghumihingi ng blessing, sa mga kapatid natin. Minsan doon natin nare-realize na mayroon tayong hinahawakang responsibilidad sa binigay sa ating katungkulan na maging isang priesthood holder. Parang doon tayo naiisip, teka lang, worthy ba ako? Di po ba mga kapatid? Ako ba'y karapat dapat? So kailangan ma-realize natin yung kapangyarihan na to na ibinigay sa atin at otoridad. Isa na doon yung pagbibigay ng blessing of comfort sa mga nangangailangan. Nagbibigay ng blessing na to heal the sick and afflicted, tulad ng ginagawa ng ating tagapagligtas ng mga disipulo niya at mga apostles noon, the same day na binibigay sa atin. At minsan nakakaligtaan natin yun. Hindi lang minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo aware na, ay teka lang, priesthood holder pala ako. Pero in this lesson mga kapatid, dito natin makikita na kailangan nating maintindihan at ipaalaala sa atin yung kahalagahan ng priesthood power at authority na ibinigay sa atin sa mga kalalakihan po sa simbahan, sa mga tatay po sa simbahan, para po sa atin to. Hindi ito kapangyarihan gaya ng sa mundo. Hindi ito puwersa, takot o kontrol. Ito'y kapangyarihang nagmumula sa kabutihan, kababaang loob, pagmamahal. Nagustuhan ko po yung sinabi dito ng kabutihan. Kapag tayo mayroong priesthood hold o tayo mahawak ng priesthood,
kailangan na mayroong kabutihan sa atin na masabi nila napaka-kind natin, napakabait natin. Hindi lang po ito na parang pagpakitang tao lamang, pero ito ay nanggaling talaga sa atin. Sinusubukan, hindi lang sinusubukan, we are striving and thriving. Nagsusumikap tayo na maging mabuting tao. Wala naman pong perpektong tao sa mundo. Isa lang po nakilala ko, yung ating tagapagligtas na nagkatawang tao para po na pakita sa atin na kahit siya nagkatawang tao, nalampasan niya po yung mga pagsubok, na pwede tayong maging ganap. Sabi nga niya, be ye therefore perfect as your Father in heaven is perfect. Di po ba? Ito, kailangan po natin magkaroon ng kababaang loob. Kasi minsan sa ating panahon, habang tayo po nagkakaedad, minsan konting tapik lang, mainis na ano yung ulo natin, no? Naalala ko last 2 days, no? Nagta-travel kami papuntang Bacolod. And mayroon kami sa likod na parang pinauna ko yung, kasi nauna siya sa lane, pinauna ko yung sa harap ko na sasakyan. Ibig sabihin yung paparating na sasakyan, pinauna ko siya. And yung sa likod ko nagmamadali. So nang nakatawid na yung sa una, kami naman yung dumaan. Tapos bigla siya nagbusina ng mabilis at malakas. Minsan ganun tayo. Nakakaligtaan na natin yung pagiging magpakumbabang loob. Minsan dahil sa init ng ulo, minsan nadadala tayo sa ating mga pakiramdam, high blood, no? Pero dito natutunan natin, sabi ng Panginoon, be as little children. Maging katulad kayo ng isang bata na marunong magpakumbaba, magmahal, marunong turuan, madaling magpatawad. Napakaganda po na isipin na kahit na nasa taas ng status na tayo, marunong pa rin tayo magpakumbaba. Alam niyo po kanina, kasi po break namin ngayon, katatapos lang po ng exam, babalik ako ng 12:30. Sabi ko mayroon akong time to magtrabaho sa aking boss, na yung ating boss. Sabi ko nga, tawag ko sa kanya, boss kasi trabaho to, no? Sabi nga na Jesus Christ when he was in the temple, nang bata siya, I'm in my father's business. Nasa negosyo ako ng, hindi man siguro negosyo, no? Nasa trabaho ko ng aking ama. Ganun din tayo, yun yung parati kong sinasabi. Meron akong boss dito na pinakamataas sa lahat. Yun yung ating Panginoong Kristo. Na siya yung pinaglilingkuran ko ngayon. Kaya gumagawa ako ng ganito. Pero yun po, sa eskwelahan, meron akong napuna habang kumuha ka ng exam. Meron akong estudyante na hindi siya naka-uniform. Naka-black t-shirt, yung buhok niya may kulay. And then sabi ko sa kanya, nakaligtaan kita kanina, wala kang uniform. Kailangan mong suotin yung uniform mo para makakuha ka ng exam. Sabi niya, sir, hindi ako nagdala ng uniform. Sabi ko, bakit? Paano ka pinapasok ng guard? Nakasakay po ako sa sasakyan. Parang yung feeling na I don't want to napahabain yung story kasi kailangan ko siyang kausapin ng personal mamaya. Pero yung feeling ba na he is proud of himself na in that age, senior high school, na mayaman kami, may sasakyan ako, so I can do whatever I want, no? Hindi ko alam kung kultura ng mga Pilipino natin, pero hindi siya maganda. And I just talked to him, sabi ko mamaya mag-usap tayo. Minsan ganun na ginagamit ng tao yung meron siya para na hindi siya magpakumbaba. Pero dito tinuturuan tayo paano tayo magpakumbaba, paano tayo humingi ng tulong sa Diyos. Isipin natin na may magkukulang tayo at tayo mga beggars sa Kanya. Alam nyo, sometimes yung mangyayari sa buhay natin, tinutulungan tayo ng Diyos paano tayo magpakumbaba. At yung last dito, yung pagmamahal natin sa kapwa. May dalawang klase po ng pagmamahal. Ito yung pagmamahal na mahal mo lang, pero yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, ito yung charity that never faileth. Ito yung charity na kung saan selfless love na walang hanggan pagmamahal sa mga tao, sa atin. Kasi merong pagmamahal na kung saan
hindi tunay. Yung bang mahal ka lang dahil may kailangan, o mahal ka lang kasi bago pa lang kayong magsama, di po ba? Pero habang tumatagal, nawawala yung pagmamahal. Pero yung charity, hindi po siya nawawala. Kasi yun yung tunay na pagmamahal. Tulad ng pinakita ng ating manunubos na si Jesucristo. Sabi nga dito, yung sa lesson natin, yung powers of heaven, iba yung powers ng worldly. Kasi meron dalawa dito. Yung una, sa powers of heaven is based on righteousness. Kailangan na marunong tayo gumawa ng tama. Yung pag-i-correct natin yung kapwa natin dahil concerned tayo sa kanila. Halimbawa, may nakita tayong kapatid na may gumawa siya ng mali sa buhay niya. Ang talagang hindi tayo makatulog at gusto natin itong sabihin sa kanya. Isang araw, pinuntahan natin siya, kinausap natin ng dalawa lang kayo. At doon, ibinahagi mo yung feeling mo sa kanya. Ibinahagi mo yung nakita mo siya. Halimbawa, yung parang hindi maganda na ginawa niya. And doon matutulungan mo yung kapwa mo. Kahit na i-correct mo siya, kahit na magalit ka dahil mahal mo, that is righteousness. Yung isa naman is based on control and fear. Yung mga tao, minamanipulit niya yung isang tao. Kung nasa posisyon yung isang tao, minamanipulit niya yung mga nasa baba dahil sa kapangyarihan niya. At yung sa baba naman, dahil sa takot na mawala ng trabaho, ay nagiging part ng control. Napapakontrol sila kasi takot silang mawala ng trabaho. Ganon din tayo sa ating Ama sa Langit. Out of fear, natatakot tayo, kaya hindi tayo sumusunod. Pero maganda po na sumusunod tayo dahil mahal natin yung ating Ama sa Langit at gusto natin yung ating ginagawa. Sa powers of heaven, isa din dito yung pagiging gentle and persuasive. Yung pagiging mahinahon, tawi magsabi, yung nag-i-encourage sa ibang tao. Marunong tayong mag-unawa, marunong tayong makisama, marunong tayong mag-inspire ng ibang tao. Pero yung sa worldly power naman, dito yung forceful and manipulative. Ito yung wala ka ng choice, kailangan mong gawin to. Pagpalagay natin sa trabaho, kasi pag hindi mo ito ginagawa, mawawalan ka ng trabaho, no? Or i-kick out kita. Ito yung tinatawagan, fino-force natin ng isang tao, yung mga isang tao din o isang boss, yung mga manggagawa niya dahil ginagamit niya yung kapangyarihan na meron siya. Yung powers of heaven, ito yung long-lasting and eternal. Lahat ng ating natutunan sa ating Diyos ay eternal yun. Sumusunod tayo dahil hindi na maninipulit tayo ng ating Diyos. Sumusunod tayo kasi alam natin na pag ginawa natin, mayroong kaakibat na biyaya sa atin. Yung consequence ito ay maganda. Nakikita natin yung result sa buhay natin. Nakikita natin yung mga blessings na dumarating sa buhay natin. Yung pagbabago sa buhay natin. Pero yung power of world, sinasabi nga pag gumawa tayo ng mali, sa una maging masarap, maging maganda, feeling natin, wala nang katapusan. Pero pag yun lumipas, makaramdam tayo ng pagod, makaramdam tayo ng sakit, makaramdam tayo ng kawalan, makaramdam tayo ng kakulangan. Dahil temporary lang yun. Yung opposition sa samahan ka niya pangmandalian. After nun, pababayaan ka na mahulog sa sarili mong ginawang trap sa sarili mo. Sa sarili mong ginawang kapahamakan. Pero sa Diyos, yung una, mahihirapan tayo. Hindi madaling mag-obey sa Diyos. Di po ba? Pero habang ginagawa natin yon, nakikita natin na we get used to it at naging parte na ng buhay natin. Para sa iba, ito'y mahirap. Pero para sa atin, ito'y magaan lang. Halimbawa, sasabihin ng iba sa akin, you're wasting your time doing that. Hindi ka naman na-asenso sa paggawa niyan, ng paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kayo mag-aasenso sa pagsisimba every Sunday. If pinagtrabaho nyo yan, siguro kumita pa kayo. If yung paggawa mo ng podcast, if nag-part-time job ka, nag-negosyo ka, siguro naging mayaman ka pa. Pero hanggang saan yung temporal? Hanggang kailan? At saan ka dadalhin?
Pero ito yung paggawa sa Diyos. Oo, simple lang, mahirap, sasabihin nating struggle yung buhay, nasa poverty level, pero bukas yung langit at tanggapin tayo. Eternal na happiness yung bibigay natin. At dahil doon, binibless natin yung ibang tao. Kakarampot na nga meron tayo, kaya pa nating ibigay sa iba. Pero sa worldly power, 6 personal gain, yung sarili niya lang iniisip niya. Yung isang tao, iniisip niya yung sarili niya, iniisip niya lang kung ano yung makukuha niya sa isang tao. Na wala ng pagbibigay ng kapalit doon o pagpapasalamat. No? Kaya hindi maganda. Lahat ng mga worldly power na ito ay makikita natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. At lahat ng mga powers of heaven ay nakikita natin sa mga taong nabubuhay ng tama at insakto, in living in righteousness, ika nga. Sabi nga sa verse 41, sinabi ng Panginoon, no power of influence can urge oath to be maintained only by persuasion, by long-suffering, by gentleness and meekness, and by love and faith. Ito ating makikita sa loob ng simbahan. Walang sahod. Personal na pera yung ginagastos. Minsan naranasan ko ng branch president ako. Yung sarili kong problema, sarili kong bubong hindi ko maayos, pero yung problema ng ibang tao naaayos ko. Ganun po yung sakripisyo. Minsan, kahit na malayo, kailangan nating puntahan, o kahit delikado, kailangan nating gawin, kasi yun po yung gawain natin. Na pinapatunayan natin na tayo po'y Kristiyano, hindi lang po sa sariling salita o sa salita, pero sa gawa po. Na meron tayong persuasion kasi yung tao maniniwala sa ating salita kasi naniniwala po sila sa atin. By long suffering, yung pagtitiis natin, by gentleness, meekness, and by love and faith. Kung makikita niyo po sa simbahan, daw tayo magsalita, napaka-meek, napaka-gentle. Kumusta ka, brother? Kumusta ka, sister? Kumusta yung buhay? Marunong makinig, diba? Halos lahat tayo napaka-gaan. Even though may mga weakness tayo sa buhay. Pero alam niyo po yung may babalikan kang tahanan. Di po ba? Parang yung nangyayari sa atin ngayon, umalis tayo sa bahay, nag-i-involve tayo sa mga friends natin, pag-abot ng dapit hapon, nakaramdam tayo ng pagod, uwi tayo sa bahay, magre-recharge tayo. Ganun yung simbahan. Ganun yung ebanghelyo ni Jesucristo. Makakabalik tayo. Sabi nga, enough na yung sa Ecclesiastic, no? Hindi ako nagkakamali, sabi doon, in every season there's ano ba yung tawag, in every season there's a time and a purpose under the heaven, parang ganun. And sa kasunod doon sinasabi doon, mga kapatid, na yung araw-araw enough na yung evil na ginagawa. Parang if ako yung interpret nito, parang everyday. Aminin natin sa hindi. Pag bumarating tayo sa bahay, may mga nagagawa tayong mali outside. Pero kagandahan, pagdating natin sa bahay, nare-realize natin na hindi ko nagagawin yung bukas. Mali pala yung ginawa ko. Kailangan kong ayusin yung sarili ko. Di po ba? Nagkakaroon tayo ng reflection sa ating sarili. Hindi naman agaran, perfecto tayo. Pero yung pagiging ganap ay isa process siya. It's a long-term process. Di po ba? Saang bahagi ng buhay mo gusto mong maging impluwensya para sa kabutihan? Sa pamilya, sa paaralan, sa simbahan. Alam niyo po, kung merong influencer, mga YouTube influencer, content creator, tayo din maging influencer sa ating mga pamilya, ating mga kasamaan sa trabaho, mga nasasalamuhan natin araw-araw at sa simbahan. Naranasan niyo na po ba na may nagsabi sa inyo na isang tao na, brother or sister, pansin ko parang ang lakas ng spirit mo. Yung parang every time na makikita kita, nakakaramdam ako ng goodness, nakakaramdam ako ng saya, nakakaramdam ako ng kakaiba na parang binibigay mo yung spiritual power mo sa akin, di ba? Ibig sabihin nun, we shared our lights to other. Kasi hindi po tayo pwedeng magbigay ng mga wala po tayo. Paano po tayo makapagbigay ng pagkain kasi tayo gutom? Paano po tayo makapagbigay ng pagmamahal kasi kulang din po tayo sa pagmamahal? Paano po tayo makapaglingkod sa kapwa natin kasi tayo po humihiga din?
at may sakit, di po ba? So kailangan na enable na ma-impluwensya natin ng iba, ito'y magsisimula po sa ating sarili. Maaari mong tapusin ang pangusap na ito upang maka-impluwensya ka para sa kabutihan. Piliin kong maging magpakumbaba, maunawain at tapat sa pagmamahal. Sa verse 45 sinabi, "Let thy bowels also be full of charity, and let thy virtue garnish thy thoughts unceasingly." Tulad nga po sabi dito na nagsisimula talaga sa atin. Ngayon sa pagpapatuloy, ang salitang garnish ay nangangahulugang pagdekorasyon o pag-ayos. Kapag ang ating isipan ay pinapalumutian ng kabutihan, ang ating buhay nagiging mas malinis, mas maliwanag, mas makadiyos. Nagsisimula po lahat ito sa ating pag-iisip. Ating nakikita una, na nakikita natin, iniisip natin, at yun yung ating kinikilos. So lahat po kailangan nating tandaan, sabi nga ng Diyos, guard our heart. I-guard natin yung desire ng puso natin. Kasi naan natin kapag ano yung dinidesire natin, yun ang ginagawa natin. Kailangan na mag-ingat and at the same time maging alerto. Tulad ng dew na dahan-dahang bumabalot sa halaman tuwing umaga, ang doktrina ng Diyos ay dahan-dahang bumabalot sa ating puso. Tahimik pero buhay na buhay. Kapatid, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa posisyon, pera o impluwensya ng mundo. Ito ay makikita sa kabutihan, sa pagmamahal at sa pagsunod sa Diyos. Kung nais mong maging impluwensya para sa kabutihan, piliin mong mamuhay ayon sa prinsipyo ng langit. Maraming salamat po sa pakikinig sa Pusong Bukas. Kung na-bless ka sa episode na ito, i-share mo ito sa iba. Hanggang sa susunod, ito po si Brother Dave na nagpapaalala, ang kapangyarihan ng Diyos ay binibigay sa mga pusong marunong magmahal. Maraming salamat po sa lahat and naway bless po tayo ng ating Ama sa Langit sa araw na ito, especially po those na may mga special na needs. Naway po ugaliin natin na manalangin, kumausap sa ating Ama sa Langit, magpakumbaba, i-honor yung ating priesthood, at ibigay yung liwanag sa ibang tao. Mag-share ng liwanag sa ibang tao. Mga kapatid, maraming salamat at lahat ng ito'y aking iniiwan sa pangalan ng ating tagapagligtas na Hesus Kristo. Amen.